Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Amen? Ay, next. Preaching as a pathway to spiritual renewal. Ito, promoting faith over cultural confusion. So, dapat dito sa modernong natin ay may present natin, may promote natin yung faith na baga siya po yung talagang makarating sa kanila na ang Diyos ay kayang magbago ng buhay. At yung faith na meron ngayon tayo, sabi nga, siyang maganap at mangyari para yung mga promises ni Lord ay makarating sa kanila at ito'y maging daan na sila ay magkaroon ng spiritual renewal. Dahil ang modern, actually, hindi lang naman unbelievers ang naririto sa society. Even doon sa believers na na backslide, na kailangan muling ipaalaala sa kanila na mahalaga na makarinig sila ng salita ng Panginoon. Ito ang daan para sila ay magbago, para sila po ay muling magkaroon ng ma-renew yung kanilang spiritual na buhay. Kaya sa mundong ating kinagagalawan ay importante na sa ating pangangaral ay ito'y isang daan para ang tao talaga ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga. Yun po ay sinabi doon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ano po ang sinasabi doon sa Hebrew chapter 11 verse 1? Ngayon, ang pananampalataya ay matiyakan sa mga bagay na ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, yun, atin itong ma-promote natin yung faith natin sa kanila para magkaroon sila ng spiritual renewal. And next, proclaiming Christ as the unchanging truth. Yeah. Talagang ito po yung katotohanan na si Jesus ay the same yesterday and forever, sabi nga po doon na dapat po sa ating pag-aaral ay laging si Lord, si Jesus, maging sikat. Siya talaga dapat yung laging pinapatungkulan. Si Jesus lagi ang sentro ng ating pangangaral. Siya yung maproklama. Hindi tayo ng mga mangangaral. Tayo po empty vessel lang. Tayo po isang hindi karapat pero ginagamit lang ng Panginoon para i-proclaim si Lord na siya talaga ang tunay na sentro ng gospel. That Jesus Christ is the Savior of all sinners. Jesus ang tagapagligtas ng buong mundo, ng lahat ng kasalanan. At siya ang sentro ng ating ipinapangaral. Kung walang iba yan si Jesus. Dapat siya yung ating i-promote, siya yung ating sabihin na i-proclaim sa Jesus Christ is Lord. Amen? Okay. Positioning the church as a light in darkness. In a world moral debate. Ito po. Ang church, ang position natin dito. Tayo yung liwanag. Tayo yung magbibigay ng kaliwanagan. We are the salt and the light of this world. Okay? Next, the role of technology and media in preaching. Ito na po tayo. Sabi ko nga, kahit nga po magpuputi ngayon, ay gumagamit na rin ng modernong technology. At sila rin po ay nakakasabay na. Di ba? Ang technology, ang media ngayon ay talagang lumalagaan na masyado. Hindi naman ligid sa atin. Meron ng mga TikTok, meron ng mga iba't ibang klaseng platform. So, tingnan po natin mga kapatid na paano natin magagamit ang technology ng mayroong katalinuhan na hindi natin compromise yung biblical principle or method
o yung biblical foundation, no? Na kung saan ay dapat na maibahagi sila na magamit natin ang social media ng naaayon sa kalalakihan ng ating Panginoon. So, technology as a tool for teaching. Yan, sabi diyan, transforming sermon, delivery resources. So, na-present natin yung salita ng ating Panginoon. Sermon, gamit yung mga software, yung mga digital, yung mga platform na meron tayo. Kung ibang mundo nagagamit sa walang kabuluhan. How much more sa atin? Gamitin natin yung social media sa magandang kaparaan sa pangangaral. Yung pag-share ng yung simple Bible verse na mai-deliver natin gamit mga digital resources. So, ito po ay malaking bagay makakatulong ang technology para po doon sa paggamit natin sa kanya ng nadudukron yung kalalakihan ng ating Panginoon. Tapping into visual and audio enhancement. Yan. Makatagaya. Sinabi ko kanina na yung social media ay magamit sa pamamagitan ng mga video messages, itong Zoom, kagaya nito. Ano po? Naalala ko, ito po ay naging helpful, lalong-lalo na nung pandemic, naging effective ang technology. Diba, no? Halos mostly ng churches, walang physical fellowship. Lahat tayo ay nandoon sa loob ng bahay. Pero ako personally, ginamit ko ang media o ang Facebook, ang Messenger, ginamit ko siya, ginawa ko yung pagkakataon na yon na ma-share ang gospel. Kasi wala namang ginagawa ang tao nung sa bahay. Halos lahat ng tao nasa loob ng bahay. So, ano siya? Tawag dito, swap. Bagay sakto. Kasi hindi tayo lalabas. At hindi mahahadlangan yung pagdi-deliver ng good news sa kanila. Kasi meron ng social media. At yun ay nagagamit upang may parating yung mensahe ng ating Panginoon. At dito masasabi natin, nais ng Diyos sa pamamagitan ng video message o kaya itong pagla-live natin. Diba? So siguro, yan, naka-relate po tayo dito lahat. Related yung ating mga buhay dito. Kasi tayo mga pastor noon ay hindi exempted doon sa lumalabas, naroon tayo sa bahay. Pero nagamit natin ang social media na i-present natin ang salita ng Diyos using storytelling which came from the Bible sa mga biblical character na gamit, at ito po ay nakatulong at naging epektibo para ang truth ay maipalaganap. Dahil ang mga tao nandun sa loob ng bahay at sila ay walang gagawin kundi magbasa ng Facebook. So yun, nakikita nila at nakakatulong. Marami ang nakabot dahil dito sa technology na ito. Priority content for online and in-person audience. So, yung ating mga churches ay hindi siya nag-inclusive kasi nga na-adapt natin yung technology na lalo pang maiparating yung kalaliman o yung mensahe ng Diyos sa tao at yung ministry ng gospel ay lumaganap kasi yung content noong mensahe ng ating Panginoon ay nagagamit natin kagaya nito ng ating nagawa ngayon. Okay? Next, technology as a platform for proclamation. Sabi ko nga, taking the gospel beyond the pulpit. So, yung Great Commission ng Panginoon, sabi doon ay mahalagang maibahagi ang salita ng Panginoon sa buong sanlibutan. At dito, gamitin natin ng social media, dito Facebook, yung mga YouTube account to share the gospel. Kaya nga po sa MBN, meron po tayo diyang YouTube
YouTube account, no? May Facebook page tayo. Gamitin na nagagamit siya at ano siya, nakakatulong kasi yung Great Commission ay napapadaloy sa pamamagitan ng platform na ito na ipoproklama yung mahalagang balita. Kaya maganda't merong ganito, no, na nagagamit. Okay, next, targeting social media and live stream opportunities. So ito, kagaya ng ginagawa natin, no, maraming tao. Social media ang ginagamit. So, hayaan natin na yung milyon-milyon na yan ay ma-engage doon sa mga sermon online. Ako po kasi, kung tayo naman lahat dito ay merong live streaming kung tayo ay napipili. Kasi ang ating reason ay hindi lamang yung audience natin yung physical ang makarinig, kundi yung mga hindi o bakit ito yung mga walang time. Halimbawa nasa trabaho, sa trabaho. At yun yung time na mapanood nila yung sermon, pero hindi naman natin sinasabing doon na lang sila makinig sa online, kundi importante pa rin na sila kasama natin doon sa church na nakikinig ng salita po ating papel. Okay? Training churches in digital discipleship. Yeah, so mahalaga na yung technology ay hindi po siya masayang. Kailangan yung ating ginagawa bilang mga tagapanguna ng simbahan sa pagtitrain, hindi dapat yung technology ay ma-overlap niya o mas manaig kaysa doon sa pagtuturo. At mahalaga ito. Okay? Sabi doon ay technology as a challenge for preachers. Yeah. So, tignan natin yung challenges sa ating mga ngaral. Ano ba yung mga challenges? Sabi niya, tackling distraction in the tech-driven world. So, ano ba ito? Diba, minsan ay dapat natutuin yung kalaliman sa ating critical thinking. So, minsan, ang mundong ito ay talagang kung hindi mo siya pagkakandaan ay pwedeng isa siya doon sa challenges na kinakaharap ng isang mangangaral kasi ngayon po ang technology ay laganap na at kailangan makasabay tayo na yung distraction, yung attention ay makuha natin sa pamamagitan ng malalim na katuruan na galing sa salita po ng ating Panginoon. At ito po ay challenge sa atin. Teaching discernment in online theology. Yan. Marami na po ngayon ang lumalaganap sa online teaching. Marami tayong makikita dyan. Hindi naman ligid sa atin. Meron niyang mga teaching na natutwist yung katotohanan. Hindi talaga yung truth ang nakikita. Nandiyan dyan po yung mga katuruan na hindi angkop, hindi talaga siya naka-align sa nais ng Diyos. So kailangan natin ng discernment. So sa ating simbahan, mahalaga itong may turo sa mga membro na sila po ay maging aware. Hindi lahat ng teaching o mga nagtuturo ay kanilang yakapin. Kailangan suriin. Ito ba ay naka-align sa pamantayan ng salita ng ating Panginoon? Dahil pwedeng madala sa hindi tama kapag wala yung discernment, kapag wala yung wisdom sa bawat isa. Kaya ito, challenge po ito sa mga pastor. Next, trusting biblical wisdom over media influence. Sabi niya. So, ang technology dapat ang maipalaganap ay ang gospel. Hindi ito isang lang. Anong tawag ito? Shadow lang. Kundi ito po ay magamit ang technology ng mayroong wisdom. Ang dapat maka-influensya
sa mga tao ay ang salita ng Diyos, hindi po yung mga media influencer. Dapat yung salita ng Diyos ang maging central ng ating pangangaral. So, preaching and teaching are central to pastoral ministry. Habang tayo nag-serve, ito po yung ating unang trabaho ay ang maiproklama ang salita ng ating Panginoon, maipaliwanag ang salita ng Diyos at may apply sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga po si Apostol Pablo ay nagsabi kay Timoteo na ang sinabi niya doon ay ipangaral ang salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi, o magsikap na may pangaral. Sabi doon ay magtuwid ka, magsanay ka at mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So, yun lamang po, tayo po magbukas sa isang Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Narinig po namin ang mga nais mong matinig namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kaming mga tingkod mo, Diyos, ay tinawag mo at ang aming primary na trabaho or task ay to proclaim good news to all. Sila po'y mabahagian ng salita mo. At bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Father God, bold to present the gospel according doon sa iyong nais na mangyari. And we know, Father God, na ang nais mo ay marinig ng mundong ito ang mabuting balita at maraming mga tao, Diyos, na doon sa bondage of sin, na sila po'y makalaya at yung presensya mo, yung espiritu mo ang mag-manifest sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, we pray ang bawat isang pastor na narito ngayon o leader, lagi po pinagay sa aming mga puso at isipan na ang aming mandate na nanggagaling sa iyo, Panginoon, o ang inuutos mo, Panginoon, ay proclaim the gospel, proclaim the truth, at nais mo na ito'y makarating sa bawat isang tao. Kaya gamitin mo kami, Panginoon. Salamat po sa oportunidad na kami po ay magamit mo, Panginoon, sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Kaya Lord, we pray today to bless every one of us. Nawa po patuloy mong pagbigyan ng eagerness ang aming mga puso na umayo at magpagamit sa iyo ng merong pagmamahal at kababaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. So, Lord, we know na ikaw ang magbe-bless sa buhay ng bawat. Salamat po sa pangalan ni Jesus ng aming dalangin. Amen. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.